Hello mga kapatid, magandang hapon po. Kumusta na po kayo? At meron tayong nakita na video na nag-discuss na about sa trans woman and trans man. Na itong trans woman, babae ba ito, lalaki ba ito, no? So, mas mabuti na i-discuss natin yung official na document ng simbahan, mga kapatid, no? Para mag-guided naman tayo. Hindi sa marami na tayong mga opinion eh. Ikaw at ako may opinion. Pero ang simbahan ay hindi ganon. Pinopromote niya yung yung katotohanan. Biblical ba yan? Biblical po. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Anong sabi ni San Pablo? The church is the pillar and the foundation of truth. Malinaw na malinaw yan. So, hindi po ikaw, hindi po din ako. So, itakol natin ito objectively, not subjectively. Dahil mag-aaway tayo kapag personal lang ang manaig sa ating sarili. So, mas mabuti na i-meditate natin itong magandang document ni Papa Francisco, mga kapatid. Itong Amoris Laetitia and Dignitatis Infinita. Amoris Laetitia, no? Unang-una, ito pala Amoris Laetitia, ay focus po ito sa family life, addresses gender theory explicitly, no, hindi impliedly, but ini-discuss niya explicitly, meaning explicitly, directly, no, literally. So, ano ba yung core message nito? Ito po. Ano po ba itong core message nito? May tatlo po. Una, it rejects the idea that gender is entirely self-defined. Ano yung self-defined? Ikaw yung mag-define sa gender mo. Ito po yung isa sa mga highlight nito. Hindi tayo yung mag-define sa gender, gender preference natin. Okay? So it rejects the idea that gender is entirely self-defined. Malinaw na malinaw yan, ha. Sabi dito, may nagtanong sa atin, "Hi Father, may I ask, pwede magpa-schedule ng deliverance? Kung saan pwede?" So yung Richie Salabi, no? So yung schedule natin from Thursday, Friday, Saturday, Sunday po sa office natin, St. Michael Exorcism Center, Malinaw East, Lila, Bohol. Yan po yung schedule natin. Dapat 8 AM nandun na po. Okay, patuloy tayo. Yan po yung one of the core teachings or ina-address sa sa Amoris Laetitia na encyclical letter of Pope Francis. And dalawa po ito, Dignitatis Infinita. Ang ganda, no? So, malinawan po tayo nito. Pangalawa, yung target nito. Pangalawa, tatlo po yung ini-emphasize dito. Pangalawa, warns against an ideology that erases sexual differences. No? Para walang nang difference yung mga gender natin. So, yan po yung ideology na nag-warning pong Santo Papa. Meron siyang reminder. Meron siyang fraternal correction. No, warns against an ideology. Delikado po kapag makapasok na yung ideology sa ating isipan, hindi na makapasok yung katotohanan po. Pangatlo, very essential po, pastoral element sa Amoris Laetitia is emphasizes accompaniment, no? So sasamahan po yung mga
nag-struggle sa kanilang identity. Merong identity crisis. Emphasizes accompaniment. Ang ganda, no? Without surrendering truth. Hindi natin itolerate yung hindi totoo, no? So, ang ganda nitong na-document na ito, mga kapatid. Very inspiring po itong document ni Papa Francisco, mga kapatid, no? Ito yung i-discuss natin para objective tayo mag-isip sa mga issue na napakinggan natin sa social media. Gagamitin natin itong mga discussion sa social media, and then i-quote natin yung yung official teaching ng simbahan, no? Una, ito po. So, pastoral exhortation po ito. Sa pamilya, sa family life, and then sa dignity sa ating pagkatao. Sexual identity is not merely subjective or self-created reality. Ang ganda ng ginagamit dito. It is not subjective. Meaning sa subjective or self-created, hindi pwede pipili ako. Pipiliin ko na ako ay babae kahit lalaki. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. We could not invent self-reality, mga kapatid. Biological sex is received, not invented. Makinig kayo sa simbahan po ito kung Katoliko po kayo. At before tayo mag-react, no, sa ating ini-elaborate natin ngayon, ay pakinggan mo yung salita ng Diyos. The church is the pillar and foundation of truth. No, the church is the pillar and the foundation of truth. So, human person is a unity of body and soul. Hindi po ma-separate, ha, ang tao. No. Ang tao ay, the whole human person is a unity of body and of soul. So, yung biological sex natin, hindi po yun invented, but received, no? Natanggap natin yan. Personal freedom does not mean self-creation without limits. So, yung sasabihin mo, walang mag-ano sa akin, ako ang mag-decide. Totoo naman yun. But it is not absolute. Sa pastoral letter, encyclical letter of the Pope, biological sex and social cultural role of sex can be distinguished but not separated. The church recognizes cultural expression of masculinity and femininity. No? So, ano yung recognize ng simbahan as a social and cultural expression? Masculinity and femininity. Feminine and masculine. But rejects the claim that gender can be chosen independently of the body. So, meaning, hindi natin i-separate yung reality natin sa ating katawan, no? Kung may may penis ka, hindi lalaki ka. Kung may vagina ka, hindi babae ka, no? So, but rejects the claim that gender can be
So, grabe no, ang ganda ng mga document ng ating simbahan. So, maka-enlighten talaga sa atin, no? Ito yung sabi ng paragraph sa Amoris Laetitia, paragraph 56. Hindi natin ma-discuss lahat, no? On gender ideology. Yet another challenge is posed by the various forms of an ideology or gender that denies the difference and reciprocity in nature of a man and a woman, and envisages a society without sexual differences. So ito po, na wala nang tayong difference. Yung babae, no, wala nang sexual difference sa lalaki. Yan po ang tinutulan dito, mga kapatid. Sa document na ito. At marami sa atin, Father, mahirap ba maging pari? No? So, when you enjoy, no, difficulty is part of the process, mga kapatid. So, ito po yung elaboration natin sa paragraph 58. Parang wala nang kaibahan sa lalaki at sa babae, no? It treats being male or female something optional or changeable, no? Parang magbabago yung pagkalalaki mo depende sa feeling mo. Pagkababae mo depende sa feeling mo. As something optional or changeable rather than something rooted in our nature. Itong pagkalalaki mo, rooted in nature yan. Itong pagkababae mo, rooted in nature yan. Hindi po yan rooted in personal preferences. Man and a woman are not the same. Hindi po magkaiba po yan, ha? But their differences are meant to work together, not cancel each other out. A way of thinking that imagines a world where being male or female no longer matters. So, ito po yung mga ideology na nanaig sa ating kapaligiran ngayon, di ba? Yung debate nila ay, ang trans woman is a woman. Ang trans man is a man. No. Yan po ang when fatherhood and motherhood lost their meaning. Paano ka maging father? No? Kasama mo ay father, lalaki din. Hindi ka maging father niyan. Kasi yung kasama mo lalaki lang sa naging partner mo. Yung kasama mo babae lang. Paano ka maging mother niyan? Di ba? Where the family no longer rests on the complementarity of man and woman. So, paano matawag ng family yun, di ba? The church is warning against ideas that say our bodies do not matter. Sasabihin mo, wala nang kahulugan, wala nang importansya yung katawan natin. That being male or female has no real meaning. Wala yung kahulugan yan. And that difference is a problem rather than a gift. Yung difference natin, naging problema na. Hindi na po yun gift, no? So, at the same time, this teaching does not reject people. Okay, ha? This teaching does not reject anyone. It rejects the idea and ideology. So, ano yung nireject nito? Yung idea, yung ideology. You know? While still calling Catholics to respect, accompany, and love every person. So, ang ganda ng, So, ang
ang point sa paragraph 56, mga kapatid, love the person, reject confusion about human nature, protect the meaning of the body, marriage, and family. That is the heart of what Amoris Laetitia is saying clearly, calmly, and pastorally. So, ang ganda, no? Ng document ng simbahan. Ma-amaze po tayo. So, ito yung punto din ni Pope Francis. Mercy without truth deceives. Truth without mercy wounds. No? Truth without mercy wounds. Dapat nandito yung awa at ang katotohanan. Kaya nga, we should not surrender the truth. Without surrendering truth, i-share natin yung katotohanan, mga kapatid. At sana po ay ang ganda ng punto. From time to time, i-discuss natin ito. Dahil marami sa atin ay sinisiparate na natin yung gender natin sa katawan. Isa nito, nandito din sa 56, sabi dito, basahin natin. Ito ng panghuli, ha. Alam nyo, marami talaga tayong matutunan sa simbahan. Ang sabi ng simbahan, Amoris Laetitia, natin po ito. Paragraph 56. Sabi ni Pope Francis, this ideology, ito yung sinasabi ko, ideology, leads to educational programs and legislative enactments that promote a personal identity and emotional intimacy radically separated from biological difference between male and female. Ito yung simple na explanation, mga kapatid. Educational program, the school teachings that tell children they can choose or change their gender regardless of their body. So itong gender ideology, mga kapatid, nagtuturo sa paaralan at sa mga tao, sa paaralan at sa batas, to think of their identity in relationships as separate from their physical self. Tinuturuan sila, pwede ka magpili ngayon. Kung feeling mo babae ka, babae ka. Kung feeling mo lalaki ka, lalaki ka. Siniseparate na yung physical sex nila or katawan nila. Ito po, educational program. Ito po yung ideology, ha. Nagtuturo na yung paaralan, no? That tell children they can choose or change their gender regardless of their body. Pwede kayo magpili kahit lalaki yung sexual organ mo. Pwede ka maging lalaki. Legislative enactments, marami na pong batas na nagpatibay. Laws and policies that officially treat gender as something self-defined, not biologically rooted. So meron na mga batas, meron na mga polisiya, mga kapatid. So grabe yung wide itong very contemporary po yung statement ng ating mahal na Santo Papa. Personal identity. Who I believe I am, a man, a woman, neither. Pwede din neuter. Based only on feeling or self-perception. So ito po ang nangyari sa panahon natin ngayon, di ba? And then we create emotional intimacy, relationships, love, sexuality detached from being male or female. Yung kalibin mo ay lalaki, lalaki ka rin. Kalibin mo ay babae, babae ka rin. No? So it will lead them to emotional intimacy detached from being male.
detached from being female, no? Radically separated from biological difference, completely cut off from the fact that the human body is male or female. So ito po yung challenge, ito po yung nireject ng simbahan, itong klaseng ideology na ito. Anong pangalan ng aklat? Amoris Laetitia ni Papa Francisco po. So the church is warning that this ideology teaches people to ignore the meaning of their bodies. Wow. Treats the body as irrelevant to identity and relationships. Para yung katawan natin is irrelevant, no? Sa ating identity. At irrelevant din sa ating relasyon, no? Ang importante, feeling. It will create emotional intimacy. Reduces sex to biology with no personal meaning, and gender to feelings with no bodily foundation. So nandito, nireduce yung gender natin to biology with no personal, no, yung sex natin with no personal meaning. Yung gender natin, pinagpalit natin, reduce, na lessen, reduces ang gender natin sa emotion natin with no bodily foundation. Hindi mo tinatanggap na lalaki ka. Ito po, hindi po, it doesn't reject a person. It welcomes all person. It rejects ideology na naigbo sa paligid natin. Ang ganda nito. It encourages people to believe that who they are and how they love has nothing to do with whether they are male or female. So ang focus lang dito mga kapatid, basta ito yung paniniwala ko. Ito yung feeling ko, ito yung emotion ko. Diyan tayo magkaiba mga kapatid. So, bakit po ito mga kapatid harmful, itong ideology na ito? Bakit harmful po ito? Bakit harmful po ito na ideology? Sabi sa Amoris Laetitia, the body is part of who you are. It is part of your identity. Yung katawan mo is part of your identity. Not costume. Not costume we wear. Hindi po yan damit na pwede mo palitan. Your body is part of who we are. Who you are. Who we are. Love, marriage, and family are grounded on sexual differences. Ang ganda, no? Grounded with sexual differences. Separating identity from the body leads to confusion, especially for children. Grabe, no? The concern is not about rejecting persons, but about protecting a true understanding of the human persons. We are not minds using bodies. We are body and soul together. Malinaw na malinaw yan, ha? Ang ganda ng mga document ng simbahan. Sana po ay may natutunan po kayo ako po ay maraming natutunan. We are not minds using bodies. We are not minds using bodies. We are body and soul together. Ang ganda. Na-amaze talaga ako sa simbahan, ha? Ang ganda. So, ang iba nito ay explain natin sa sunod na araw, ha? Dahil may nagdidebate, ha? Dapat yung identity natin, yung relationship natin should not be separated from sexual
differences natin. Should not be separated from our body. At ang target ng simbahan nito is not to reject person. It's not to reject anyone, but to reject the false perception of our identity. Of our the dignity of human person, mga kapatid. Hindi natin i-separate yung identity natin at yung relationship natin sa sexual differences natin. So yan lang po yung isi-share ko sa inyo, ha. At fight Team Maria Tatak FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron bang paaralan para sa mga gustong maging exorcist priest na high school father? So, nang una, conference lang po ang aatinan natin, kapatid. Daghang salamat, Father. Nakatunan. Thanks po. Thanks sa ating simbahan po. Salamat sa ating simbahan po, ha. So, yan lang po, ha. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fight Team Maria Tatak FD with a humble heart po. God bless.